Good day mga katingswido. Sa araw ngayon ituturo ko sa inyo kung paano mag-calculate ng submeter. Pero mas merong madaling paraan dyan. Gamit ang apps nito, ang Submeter Electric Bill Calculator. Pero bago natin simulan, syempre gagawa muna tayo ng solution. So kumbaga sa exam, show your solution. Para kung itugba natin kung same ba yung kinalalabasan ng sagot ng apps na to or accurate ba. So, sisimulan muna natin sa ating electric co-op bill. Yan. Sa electric co-op bill natin, syempre meron na siyang total bill, 942. At may nakalagay na previous at present. Meron siyang previous, present. Ito ang kanyang meter reading. So, ayan. Makikita din natin yung consumption niya sa whole month, 74 kilowatt hour. Siyempre, given na yung ating dito sa bill, meron ng sagot. So, siyempre, meron tayong submeter. Paano natin malalaman? So, i-compute natin kahit meron ng sagot dito. So, sa main meter natin, initial lang ilagay natin. Main meter. 1, 2, 3, 40. 1, 2, 3 pala. 1, 2, 3, 40. Ang kanyang present. Minus sa kanyang previous. 1, 2, 2, 6, 6. Ang yung previous. Present minus previous. So, ang sagot niyan ay 74 kilowatt hour. Yan. Siyempre, lagay muna natin yung total bill nila. Total bill. Yan. Initial lang. 942. 942.05. Ayan. 942.05. Yung consumption niya. Consumption. 74 kilowatt hour. Ayan. Siyempre, para makuha natin kung magkano ba yung per kilowatt hour niya, syempre divide natin yung 942.05 divide by 74. So ang sagot niya ay 12.73 per kilowatt hour. Ayan, per kilowatt hour. Siyempre kapag tinimes mo ito, 74 kilowatt hour times 12.73 per kilowatt hour. So, ang sagot niyan ay 942.05. Same din. Kaya, nandyan na sa bill. Pero, yung natin, paano i-compute yung submeter. So, ang submeter natin, meron tayong SM1. Submeter 1. So, meron tayong 20, 5, 9. Yan. Present at minus 20, 12 previous. Dapat sa submeter nyo, maalala nyo ito, dapat kapag ano kayo nagsimula sa submeter, yan. So, sa isang kwarto, dapat alam nyo ang previous at ang present. Ang present, syempre, makukuha nyo ito sa kung kailan nag-reading yung ating mga meter reader. Pero kadalasan naman, yung sa ating submeter, nagsisimula yan sa 0, 0, 0, 0. So, siyempre, nagsisimula yan sa 0, 0, 0.
Kung bago pa lang nagsisimula yung submeter mo, mas madali siya. Pero same din naman ito, i-minus mo lang yung kanyang consumption. Ngayon, i-minus natin. Ang sagot nito ay 47 kilowatt hour. Siyempre, ita-times natin sa 12.73 per kilowatt hour. So, times multiply by 12.73, lagyan natin ng kilowatt hour. So, ang sagot niyan ay pesos to. So, ang sagot niya ay 598 pesos 0.31 cents. So, ito ang babayaran ng submeter 1. Ito ang sa may-ari, ito ang nagrenta. So, magkano ba yung babayaran or magkano ba yung sa may-ari? So, ito na yung sa submeter 1. So, i-minus lang natin. Lagyan natin ng $942.05 minus 98 pala, sorry, 98.31. So, ang babayaran sa ating main meter, kano? 200, hindi pala, wait lang, palagyan natin, 343.71. Yan. Paano kung may isa pa tayong submeter? So, kumbaga, dalawa yung ating submeter. Siyempre, kung ang reading same din, sabay sila. So, ang submeter 2 natin ay same din yung start niya. 2.25.9 ang kanyang present minus 20.41 ang kanyang previous. So, ang sagot niya ay 18 kilowatt hour yung consumption ng ating submeter 2. Siyempre, para makompute natin kung magkano ang kanyang babayaran, times natin sa 12.73 kilowatt hour. Yan. So, ang sagot niya ay 229.14 pesos. Siyempre, meron na tayong submeter 2 na price na babayaran niya. Siyempre, para hindi malugi yung ang natin, ang main meter, i-minus natin yung bagong submeter 2. So, minus 229.14. Ayan, 249.14. So, ang sagot niyan ay 114.57 pesos. Ito na ang ating main meter. So, i-add natin lahat. So, ang ating main meter, merong, yan, 114 pesos 0.57 cents. Ang ating submeter 1, merong 598. Submeter 1. Yan, lagyan natin ng dash. 598.31. Ang submeter 2 natin ay merong 200 ito, 229.14. Total of na nito
942.02 or 05. Yan. Yan ang total. So, same din sa ating bill. Yan. Yan, decimal lang yung konti lang yung agot niya. So, ayan. So, syempre, para makuha natin kung yung consumption niya, 74 kilowatt hour. Ayan. I-add natin. So, syempre, itong kanina, yung ating submeter 1 ay merong 47. Kung natin. 47. Yung submeter 2 natin ay meron siyang 18 kilowatt hour kanina. 18. Plus lang natin. 47 plus 18 kilowatt hour. Lagyan natin. Watt hour. Kilowatt hour. Sagot niya ay 65. 65 kilowatt hour. Tapos, i-minus natin yung 65 sa ating main na consumption. So, 74 minus 65 equals kano? 9. So, 9 kilowatt hour. So, ayan. Yung ating main meter ay merong 9 kilowatt hour consumption. Pero ang overall total niya ay 74. Yan ang yung naka-indicate sa ating meter. Ito talagang babayaran. Pero dahil meron tayong submeter, syempre, ang may-ari, ang babayaran lang niya, ang consumption lang niya ay 9 kilowatt hour. So, 9 kilowatt hour, babayaran niya ay ito lang, 114.57 yung babayaran. So, malaki yung consumption ng ating submeter 1 kasi baka marami itong may jowa itong AFAM. Ito naman, ito gumagamit ang submeter 1 ng aircon. Submeter 2 baka electric pan lang. Ang may-ari, matanda lang ang may-ari, pamaypay lang gamit kaya matipid. So yan lang ang pag-compute ng ating submeter. So dalawang submeter ang kinumpute natin. So hindi natin ito iwawala kasi dito tayo sa next. Sa next, kung accurate ba yung ating computation or ano ang mas madali gamitin, itong phone or itong ating problem solving. So ngayon gagamitin na natin yung apps na ito, ang Submeter Electric Bill Calculator, na madaling paraan sa pag-compute ng submeter consumption. Syempre, i-download dito sa Google App Store. Yung picture niya ay ganito. Yan. May dalawang klase ito. Yung i-download niya yung Pro version. Libre naman. So, i-click natin ulit. Ito ang kanyang itsura kapag in-open nyo. At i-calculate. So, pindutin natin ang calculate. Siyempre, kung maximum niya ay 5. Hanggang 5 submeter pwede niyang i-calculate. So, ito, kasi dalawa lang yung submeter natin. So, syempre, i-click natin yung dalawa. Pero bago yan, itatry muna natin yung isa kung same ba yung sagot niya. So, sa app na ito, hindi na natin to kailangan itong main meter, yan, competition na ito. Yung main meter natin. Ang kailangan lang natin yung ang total bill. Ito, total bill. Ang total bill natin ay 942.05. Ayan, 942.05. So, ilagay lang natin yung total consumption. Ang total consumption natin kanina ay sa overall 74. 74. Ayan. Siyempre, yung submeter 1. Isa lang yung pinindot natin para makita lang natin kung kaibahan ng 2 or 1. So, ang previous natin ay previous reading or current reading ay 2059. 2059. At ang previous reading natin ay 2012. So, ayan. So, tapos na. At calculate. So, ito ang result niya. Kung same ba.
So total kilowatt hour niya ay 74. Submeter, current reading, previous reading, yan. Ang price niya per kilowatt hour ay 12.73. Tama yung ating computation. Yan. Ito, 12.73. Check yan. Ang next niya ay main meter consumption, submeter consumption. So ang submeter consumption niya ay 47. Ito ang submeter 1. Yan ang submeter consumption. 47 kilowatt hour. Dito ay 47. Tama. Yan. So ito kanina 343.71. Tama naman. Yan. Kita nyo ba? 72 dyan. Ito 71. At yung first submeter natin ay 598.32. Yan, 31. So hindi siya exact talaga na kuan. Pero same din naman. Yung ito sa power consumption power consumption sa main meter ay 27.0 kasi hindi pa tayo nag-minus ng isang submeter. So try naman natin yung save natin. Pwede nating i-save yung bill. Try naman natin yung lahat na para makuha na yung meter 1 at meter 2 natin. Balik tayo sa main menu. Siyempre, calculate. Pindutin natin ang number 2 kasi dalawang meter na ang ating i-compute. So, total bill same din. 942.05. Total consumption, 74. Ayan. Submeter reading current ang submeter 1. So lagay natin yung submeter 1 natin, ito 2059. Wait lang. 2059. Ang previous ito kilowatt pala ito. Total consumption 74. Itong next ang previous or current 2059. Next naman yung previous 2012. Yan. Next naman yung ating second submeter present or current 2015. At ang kanyang huli ang second submeter previous ang 2041. So calculate natin. I-checking natin kung tama ba. 74. Yan. Dito tayo sa baba. Ang main consumption natin, main consume sa ating main meter kanina, yan, 9 kilowatt hour. Tama. 9 kilowatt hour. Sa first submeter natin ay 47 at ang second ay 18. Ayan, 18 ang second. Yung first natin kanina na submeter ay 47. Ito. So, yung kwan nila, magkano ang babayaran nila. So, sa main meter natin ay, ito, tama yung computation natin. 114.57. Sa submeter 1, yan, first submeter bill, 598.32. At ang second submeter natin ay 229. Yan. 229. At ang total ay 942.05. So, tama ang ating computation. So, tama ang ating computation sa ating problem with solving with solution. Ayan. Tama. Kung gusto niyo yung style na ito, yan. Kung gusto niyo yung style na yan, pwede naman. Pero mas matagal. Basta ang tandaan nyo lang sa submeter, dapat makuha nyo ang yung start ng number niya, ang previous. Siyempre yung una, yung previous. Next, yung present. So, i-minus nyo lang yan. Ito lang yung talagang tandaan nyo. Well, okay na itong sa main meter natin kasi na-solve na to ng bill natin. Depende sa bill kung merong ganito lahat. Generation charge, tax, kasali na.
or kaya ito. Nasa sa inyo yan kung anong gusto nyong gamitin na method. Ang apps na ito, ang Submeter Electric Bill Calculator, na simple lang yung ilang step lang. Pwede kang gumamit 1 meter, 2 meter, 3, hanggang 5. Or ang ito. Siyempre, meron ding mga customer natin na maghahanap kung paano ba kinumpute. So, pwede nyo itong ipakita. Pero, siyempre, mas maganda ito, hindi na hassle. Yung, tandaan mo na lang yung ang ating meter reading. So, ito lang talaga importante, ang meter reading ng ating sub-meter. So, okay na to kasi meron na itong nakalagay sa bill ang consumption, total bill. Ito lang yung tandaan natin. So, ang previous at ang present. Siyempre, yung previous natin, existing na yan. Ang present na lang yung tatandaan. Dapat sabay. Kung magre-reading na yung cooperative electric cooperative nyo, siyempre, sabayan nyo yung kanyang reading. Pero kung mahuli kayo ng ilang oras, okay lang yan kasi same din yung kalalabasan ng sagot. So, sana nagustuhan yung aking explanation. Kung hindi naman, wala tayong magagawa dyan. So, mag-comment lang kayo kung meron kayong itanong tungkol to, o sasagutan ko yan sa comment section. So, salamat sa panonood ng aking video. Huwag kalimutan mag-subscribe, like and share and comment for more videos natin. At kung gusto nyo mag-install ng submeter, ilalagay ko sa description kung paano mag-install ng submeter. So, this is Rometric. Things we do.